So, ito yung given natin. Ayan. Yung on course natin is 180. Yung on speed is 15 knots. So, kung mabilis ako, medyo balikan nyo na lang yung video. So, first, ang gagawin natin is ipa-plot natin tong si 180 degrees dito sa ating maneuvering board. Plot muna natin. 180. Wait lang. Gentle lang para maganda. So, naplata natin yung on course natin. Ito siya. On course. 180 degrees. And on speed natin na 15 knots. Ayan na siya. So, plot na natin. Check. Yung 15 knots ba, nailagay ba natin? Check. Next is, ang next natin ipa-plot dito, ay ito. Yung R. Pa-plot natin yung bearing niya na 220. Ito. 20. Yung R mo na R. 220. Nasa may 220. Pag target, laging tatandaan, lagi siyang broken line. 220. Yan. Broken line. So, na-plot na natin si 220 degrees. Check. Ngayon, si M naman. Ano yung bearing ni M? 215. Pa-plot din natin siya. So, ito yung 222, 210, 220. So, gitna niya is 215. Dito tayo magpa-plot sa gitna. Another broken line. Pasensya na sa broken line. Na-plot na natin ngayon si 220 and 215. Ngayon, yung range naman niya. Ano yung range ni R? 8.5 nautical miles. So, sukatin ngayon natin siya dito. Sa ating scale na 2:1. Ito siya. 2:1. 8.5. Here, 8.5. 8.5 nautical miles. Sama natin sa ilalagay. Sky R. Ito yung R natin. Ito na yung ating R. At yung oras niya na 0818. Yan. And then next is ito yung R natin. Next is yung M. Ating M. Yung range niya is 6.5 nautical miles. Check natin itong 8.5. Next is yung 6.5. Kay M naman yun. Ayan. Ito siya. So, yun na. Lagay na natin yung kay M. Ito si M. Tapos, yung oras niya na 0824 hours. Yan. Na-plot na natin tong si 8.5 and si 6.5 nautical miles. So, ano ba yung susunod nating step? Susunod nating step is
kukunin natin yung RML o yung relative motion of line o relative motion line. Para ba yan? Pagkukonektahin lang natin si R and M. R and M. Guhitan lang natin siyang ganyan. Guhitan natin. And then, after nun, dali natin siya sa center. Wait lang guys. Then, guhitan natin from center to yan. Ito yung ating RML. And then, itong isang line na ito, ang tawag dyan is DRML. So, saan siya pupunta? So, sa 50, 55, 56. Therefore, ang ating DRML is 056 degree. Meron na tayong isang answer. DRML natin is 056 degree. Next is, pag nakuha na natin yung DRML, ang kukunin naman natin ngayon ay si CPA. Para ba kunin si CPA? Ito yung gagamitin natin, CPA. Nakikita nyo ba yan? Diba sabi ni ma'am is 45 degrees. Since ito yung on course natin, lagi natandaan yung pagkuha ng CPA is gigitna natin siya sa ating on course. Kung halimbawa nandito yung ating on course, pag ganun siya. Yan. Susundan lang natin yung on course natin. Pero ang on course kasi natin is 180 degrees. So therefore, dito lang siya sa gitna. Tatapatan lang natin yung on course natin ng 180. 180, nakikita ba? Wait. Tapat lang natin siyang ganyan. Make sure na magtatama sila. Side by side. So yan. Okay na siya. Center na siya. And then, hanapin ng 45 degrees. Since ito yung 40, ito yung 50, so sa gitna siya. Ito. Makuha na natin siya. Pinointa natin. Lagyan natin tanda. And next one is create a line. Hindi siya yung totally sasagad yung line, pero ito siya. Yan. Nakakuha na tayo ng CPA. Ngayon, eto, dagdag to. Ang direction, ang tawag dyan is BCPA. Ano yung nakuha natin? 135, 130, 140, 135 degree. So, ang BCPA natin is 135 degree. Next, ano naman tong RCPA? Ito naman siya. From this point, kung saan nagtugma yung ating CPA sa RML. Ito siya. From this to this. Kukunin lang natin yung mismong range nito. Pagitan. For example, ganyan. Yan. Kuha sa scale. And then, tadang. Ito siya. 2.5. Bakit 2.5? Kasi yung kalahati ng 2.4 is 3. Yung kalahati ng 2.3 is 2.5. Therefore, ang ating RCPA is equal to 2.5 nautical miles. Ang ating BRCPA is 135 degree. Sulat natin. 2.5 nautical miles. CPA, check. Next,
Since nakuha natin yung RCPA and RCPA and BCPA, next natin kukunin is yung TCPA. Kasama na natin dito yung SRM. Yan. Dito na tayo sa computation. Una natin gagawin sa computation is yung ating time. So, ito pala siya, guys. Pagka tayo magko-compute na, always natin tatandaan na number 1 is time. Number 2, SRM. Number 3, TCPA. Number 4 is value of E. And the last one is speed of target. Since dito muna tayo sa time, ganito ang gagawin natin. Time. Time siya ni R and M. Anong time ng R is 08:18. Lagyan natin 08:18 hours. Then yung time ng M is 08:24. Minus. So 18. Ito ba? 08:18 minus 08:24. 6. Sagot natin 6. Ano siya? Minutes siya, minutes. Since ito minutes and ito is R. 6 minutes. After nang makompute natin yung 6 minutes, times natin siya sa 60. Ay, mali. I-divide natin siya sa 60. And then, 6 divided by 60, 0.1. Yun na yung ating time. Time natin is 0.1. Meron na tayong answer agad. So, time, check. Next is ang ating SRM. Number 2. SRM. Bago tayo tumungo sa computations, kailangan muna natin itong kunin, which is RM. R going to M. Yung distance. Distance ng RML. R and M. Balik ulit tayo dito sa plotting. Nasaan si R and M? Ito siya. R and M. Kukunin natin yung distance ng dalawa. Yan. For example, yan siya. Punta sa ating scale. 2.1. For example, 2.1. Ang distance ng R and M is 2.1 nautical miles. Then, proceed tayo sa computation. Always lang natin itong nadadaan yung D, S, and T. Since, ang meaning ng SRM is speed of relative motion. Speed ang hinahanap natin, which is ito is speed time distance. So therefore, ang ating formula is speed is equal to D divided by time. So ang ating D is ito siya, 2.1 nautical miles divided by ang ating time is ito, 0.1. 2.1 divided by 0.1 is equal to 21. 21 knots. Yung speed natin is 21 knots. May sagot na naman tayo. So, number 2. Check. Number 3. Ang ating TCPA.
Pantabi ulit natin. Number 3 tayo. Ito natin ilagay sa next paper. Number 3, TCPA. Bago tayo tumungo sa computation ulit, kailangan muna natin kunin ang distance ng M going to CPA. Yan. Balik tayo ulit sa ating plotting. Nasaan ang ating M to CPA? Ito yung M natin. And then, ito naman yung ating CPA. Yan. Get the distance. Okay. Then go, plot natin sa scale. So, ang distance ng M to CPA is 6.4 example nautical miles. 6.4 nautical miles. Meron na tayong distance ng M to CPA. Next, computation na tayo ulit. Ang formula ng TCPA, ano ba yung meaning ng TCPA? Time closest point of approach. Ano yung hinahanap natin? TCPA, di ba? Ibig sabihin, time. Kung babalikan tayo dito sa DST, yan, time is equal to D divided by S. So, TCPA is equal to D divided by S. So, TCPA is equal to, ano yung D natin? Distance? 6.4 nautical miles. Divided by, ano yung speed natin na nakuha? 21 knots. Ito sa number 2 siya. Ito. Sa number 2 natin siya nakuha. Hindi itong own speed natin, kundi dito sa speed of relative motion. Yung sa SRM natin. 21 kts. So, compute. 6.4 divided by 21. So, ayan, mahaba yung lumabas sa kanya. Ilan decimal yung kukunin natin? Ito lang. 0.3. Pagka naman 0.6 something, ay 0.36 to, round out lang natin siya, magiging 0.4. Since 0 lang naman yung second decimal, 3 lang kukunin natin. Yung TCPA is equal to 0.3. The next na gagawin natin is ita-times ngayon naman natin siya sa 60 para maging minutes. Since nautical miles siya, i-convert natin siya into minutes. So, 0.3 times 60 is equal to 18. 18 minutes. So, since meron na tayong 80 minutes na idadagdag, sama natin siya idadagdag. Diba? Ang kinuha natin is M to CPA. So, therefore, yung time ni M ang kukunin natin, which is yung 0.824. Balik tayo. M, ito yung time ni M, 0.824 plus 18 minutes. Mano-mano. 0.824 plus 18 minutes is 8 plus 4, 2, carry 1, 4. Then bring down natin yung 0.8. Therefore, ang ating TCPA is equal to 0.842. Meron na ulit tayong sagot. TCPA natin is 0.842 hours. So guys, na-miss ko tong isa na to kasi itong tatlo na to, may points din siya. So,
itong R and M, R going to M is dito natin siya nakukuha sa SRM. Ito yon, distance ng R and M is 2.1. Next, yung M is going to CPA, dito siya nakukuha sa TCPA. 6.4 nautical miles. Then, ito na lang siya. Umaya pa yan. Next, so natapos na natin itong TCPA. Next is value of E. Number 4 is value of E. Number 4, value of E. Ang formula ng value of E is D is equal to speed times time. D is equal, ano yung speed natin? Anong speed na gagamitin natin? Own speed ba or yung dito sa SRM? So, ang gagamitin natin ditong speed ay itong 15 knots. Yung mismong own speed natin. KTS times, ano yung time natin is 0.1. So, therefore, ang distance natin is 15 times 0.1, 1.5. 1.5 pag distance, nautical miles. May sagot na naman tayo. Value ng E is 1.5 nautical miles. Then, after nyan, punta na ulit tayo sa ating plotting. Dito natin kukunin si E. Pagkatapos natin makuha yung value of E, create tayo ng isang line papunta sa ating R. Since ito yung own course natin, yan, sundan lang natin siya. Papunta kay R. Then, create a line. Like that. Bakit pataas? Kasi po, bawal siyang i-flat ng pababa. Sasabayan natin yung ating own course. Bawal po yun. Kailangan, kung saan yung own course natin, kabaliktaran naman ng ating pagpa-plot sa pagkuha ng distance ng letter E. Pag gano'n naman siya dapat. Dulo naman na siya. Dulo siya sa atin. Ngayon, meron na tayong line dito from R pupunta sa pataas. And then, ipapalit na natin tong letter D. Value of E. 1.5 nautical miles. Then natin dito, simula sa R papunta sa E. Therefore, ito na ulit yung letter E natin na may distance ng 1.5 nautical miles. Ito siya. Platan natin siya. Ayan. As you can see. Next, value of E. Check. So, ang kukunin natin ngayon, next one is speed of target. Para ba kunin yun? Number 5, speed of target. Formula natin is, since speed yung kinukuha, speed is equal to distance divided by time. Bago tayo mag-proceed sa computations, kailangan naman natin kunin ang distance ng E going to M. Ito na si E going to M. Ito si E natin, di ba? Then going to M. Correct? Go.
So, 2 nautical miles. Example. Ang distance ng E to M is 2 nautical miles. Balik na tayo ulit. Going back dito sa ating mga find the following. Ang E to M natin is 2 nautical miles. Susulat yan. Importante yan. Wait, yung SRM natin is 21 knots. I forgot. Ngayon, pagkatapos natin nakuha yan, isolve na natin ito. Yung speed is equal to, ano yung distance natin? 2 nautical miles. Divided by, ano yung time natin? 0.1. So, ang speed ng target natin is 2 divided by 0.1 is 20 knots. 20. May speed na tayo ng ating target. Target speed is 20 kts. Paano kunin ang ating target course? Last na to. So, E going to M. Ito guys. E going to M. Dali lang natin siya sa gitna. Yan. And then, natin siya. Plot ngayon natin siya. Since yung E is papunta sa ganon, papunta sa gantong side. Pag ganon. Pag ganon natin siya ipa-plot. So, ilan siya? Ito na yung target, course, and then target speed na 20 knots. Then, ang target course niya, 100, 110, 105, 104. 104 degree. Yun yung target course. Ito na, target course natin is 104 degree. Then, dito na nagtatapos ang ating video.